up and then I'm gonna take it down. Kaya what's up? It's Saturday once again. Welcome back sa ating Lilac Lounge, the podcast. We are on our episode 37. And today's topic, we are going to discuss the scams. So, before we do that, we want to say thank you sa ating mga followers, new followers sa lahat ng ating social media platforms. You are all welcome. Thank you for liking and subscribing. And continue to watch our episodes para sa mga bago nating likers and followers. Pag-uusapan namin ang lahat ng may kinalaman sa scams, whether it be sa love, sa pera, sa utang, sa trabaho, lahat ng may kinalaman sa scams. So please join us kung ano yung mga scams na na-encounter namin. Wala natin yung mga traditional, bago naman nagkaroon ng mga scammers na talagang digital na, nagkaroon naman talaga ng mga situational na scam before, yung mga budol-budol, yung mga budol-budol, di ba? May mga ganyan. So ano ba yung yung mga kwento na may or experiences mismo na tayo mismo nakaranas? May nag-uuwi kasi ng mga parang ukay-ukay galing US. Nagbenta ako. May pumunta sa bahay, doon lang ako sa bahay nagbebenta. Isang lalaki, isang babae. Pumasok sila doon sa loob ng gate mismo. Tapos di namili na kinuha na yung mga pinili. Tapos nagbayad ng dollar. $100 yung binigay. Siyempre ako nung time na yon, kumbaga wala lang, masaya ako nagbebenta. Parang akala ko, naman silang paano yung masayang nagbebenta? Ano naman tayo eh. Nadali ako na, pinawian Kabalikan. Ang nakuha nilang amount is mga 6,000 yata, I think, mga ganyan. So, $200 yung binigay, susuklian ko. Ng peso. Bakit dollar binayad sa'yo? Yun nga eh. Ako, hindi ko maintindihan kung bakit ko inaccept. Kaya, yun. Tapos, pagpasok ko ng loob ng bahay, sinundan ako ng babae. Alam mo, sumunod talaga siya. Kinukuha ko ng sukli. Oo! Tapos, lagi siyang nakatitig sa akin. Alam mo, yung nga, di ba yung may sinasabi na parang nahihipnotize. Yes, oo. Sa ginagawa, sa sinasabi niya. Binigyan ko ng sukli. So, parang nabigyan ko pa ng ilang libo. Tapos, nakuha pa yung binayad nila. Hindi, yung 200 kasi, di umalis na. Naka-tricycle sila, umalis na. Nakuha na rin nila yung items. Yung mga ano. Pinili nila. Bag, t-shirt, mga ganyan. Sabi ko sa nanay, andun pa kami lahat Pero ako, maraming tao sa bahay. Sabi ko, nay, parang check nyo nga to kung totoo. May taga-Bangko Sentral pa. Parang nag-alangan si nanay na parang may ano nga, sabi niya, dalhin mo sa bangko. Punta ako ng BPI pa nun sa Nueno, di ba? Pina-check ko, kilala namin taga-BPI. Ayun, pag sabi niya, naku, peke ito, dalawa. Pag-check ko ng bangko, iyak ako. Aray! Magkano pa yung magkano pa dollar rate nung time na yun, ay? 40, siguro mga 40. Pero mga 40 plus something. So, 4,000 yun. Eh, dalawa, 8,000. Ganon. Basta parang 10 halos yung iniisip ko. Yung item pa. Tapos yung item pa. So, pag uwi ko ng bahay, di syempre, umiyak ako kay nanay. Sabi ko, yun nga, naloko pala ako, ganyan. Tapos, wala pa yung kinita ko. Kasi sinuklian ko ng peso. So, parang multiple. 4K pa yung naisukli ko yata sa kanila, something. Kung baga nagkapera pa sila ng peso, ha? May bound pang damit na item. Ang dami talagang nakuhang item. Sobrang dami. Worth 6,000 nga eh. Parang ganun. Ano pa magagawin ko? Di wala na. Ang hirap pala pag ganun. Yun yung pinaka isang ano ko talaga na dinanas. Na-trauma ka. Mayaw na ako. Oo. Kasi enjoy ako na parang nagtitinda ako, may mga nabili, yung gano'n. Parang nag-iipon ako. Kasi college days yata yun yung time na yun eh. Ako kasi nagtituition din sa sarili ko nung time na yun. Pag hindi, kumbaga pag nakukulangan lang si nanay. Kumbaga, pandagdag. Siyang nagtataguyod sa amin, dalawa kami nag-aaral. Parang tinutulungan ko rin siya. Ayun, wala na. Goodbye na yung kinita. Talagang nagulat ako kasi sinundan pa talaga ako sa bahay. Tapos ang galing-galing niyang magsalita. Alam mo yung sobrang parang kapanipaniwala kahit nung binibigay niya yung dollar, kung bakit niya binigay daw yung dollar, bakit dollar yung babayad niya. Mapapaniwala ka niya talaga. Alam mo yung na-stuck ka sa sinasabi niya. Hindi ka maghihinala. Ang nakakaloko nito, yung mga scammer na to, talagang ang lalakas ng loob na sa pamamahay mo ginagawa yung kalokohan nila. Totoo. Wala silang takot.
ako nakaka-relate din. 'Di ba nakwento ko na 'to dati. Yung sa school, 'di ba, sa Delpa, yung sabi ko nga niya, 'di ba, may parang nanalo ako sa SA na Polar. parang nag-top nga akong ganun anya. Kasi talagang masakit eh. Iisipin mo, yung vulnerability mo is yung pa yung naging Samantala. gate niya para ako yung isahan. Mm. I was only 14 or 15 nung time na yon. So parang sa akin, gusto ko talaga na makapag-aral. Desidido ako. And then, para marinig mo yung, yung salitang scholarship, sobrang sarap niya sa Baang, pandinig, lalo sa correct. magulang ko. Hindi mo talaga iisipin na scam kasi how did he know na ako yung may nanalo doon sa SA contest na yon. And then, isang jeep yung dala nila. Mm. Tapos, siguro mga 3 or 4 sila. Ikaw yung pinupuntahan namin lahat ng mga nag-top sa school nila doon sa science na yon. So, eto yung mga prize ng ganito-ganito. Pero, anya, meron kang kailangang i-avail na encyclopedia. Mm. Parang ma-reserve mo yung slot mo para doon sa scholarship. So, parang malay pa namin sa mga ganyan. Correct, yeah. Kumbaga, na-stuck na kami sa salitang scholarship. Parang, gasino na lang yung 5,000 Yeah. para sa scholarship na kapalit. Walang pera ang nanay ko. Talagang nangutang pa siya sa kaibigan niya para ma-provide yun. Kasi sayang talaga, scholarship eh. Yeah. So, ang siste, may binigay lang na parang receipt. Wala pa nga binigay na na encyclopedia o libro. Resibo pa lang na parang, ayan, hawakan niyo yan, babalikan ka namin kasi malaki yung encyclopedia niya. Napaka-gullible talaga. Hindi na bumalik. Ilang araw, ilang buwan, taon na parang hiyang-hiya ako sa nanay ko na parang, anak, may tumawag ba? May bumalik ba? Wala na eh. So, alam mo yun, habang binabayaran namin yung utang na yun, lalo kaming nare-remind na parang naisahan kami ng mga taong ito. At ang nakakaloko, paano nila nalaman na yung pangalan ng mga batang iyon, saan nila kinuha? Diba? Parang ganun yung source nila. So, may insider na talagang, kung ako na biktima, paano pa yung mga ibang eskwelahan na pinasok din nila, na may listahan sila ng mga batang ito? So, yun ang hindi ko makalimutan. Parang, inalis mo sa akin yun. Tinuklapan mo ako ng balat dahil gusto ko lang na makapag-aral. Doon mo ako dinali. Doon mo ako tinira. Sobrang napakasama. Yung parang minsan hindi mo ma-process sa sarili mo. Ba't ba ako Totoo ba to? ganito? Or ba't ba? Oo, nananahimik ka sa bahay mo, pinapasok ka ng demonyo. Wala ka namang Diba? ginagawang tapos ganun pa yung parang ganun. Ako wala akong direct experience. Pero ang natatandaan ko, yung mga nagbabahay-bahay nga na kunyari, bumibili ng ginto, yung mga ganyan. Kasi parang later on ko na Naalala ko na-realize. rin yan, oo. Diba, ito, budol to. Parang binibili nila old coins. Tapos parang pag naghanap ka ng mga coins, ganyan. Not old enough for them to buy it. Tapos biglang sasabihin sa'yo, pero kung may ginto kayo, pwede kaming pwedeng ginto, ganyan. Sasabihin sa'yo, kahit yung lang, hikaw na wala ng kaparehas, pero ginto, yung mga ganyan. Pero syempre, bilang sila, alam nila kung ano yung value ng gold pag tinimbang mo. Alam nila kung magkano na yan, babayaran nila mas mura. So ngayon, syempre, nakuha na nila yung ginto mo, pero mas mabebenta nila yun na mas mataas kasi alam nila yung value per weight. May ganun kang point. Pero ikaw, parang nasayang ka, hindi mo nabenta yung mo. May mga old coins ako, hindi pala nabenta. Binigyan ka ng chance na makapagbenta. Tapos biglang sabi, sige, kahit yung mga baka meron kayong mga sirang alahas or sirang ganito, sila bahala mag-valuate nung alahas mo. Pag nakita nila na pwede yan, pero babayaran ng ganito, since ikaw, sira na yan, feeling mo wala nang value sa'yo to. Sige na, benta ko na sa'yo kaysa walang value yan sa akin. Or isang hikaw na lang yan, hindi ko na masusuot yan. Sige na, benta ko na sa'yo. Yung mga ganun, may mga ganun di ba? Ma-dispose lang. I-dispose ko na lang kasi wala nang value sa akin dahil hindi ko na siya magagamit kung yan lang. So, bibenta mo siya ng ganun. Pero babayaran ka, hindi dun sa mismong value nung binenta mo. Na-scam kami, hindi naman ako directly, yung pamangking ko. Kasi, yung sa booking sa hotel, sa Okada. Let's talk about that. Igenay, may entry din ako dyan, sige. Oo nga pala, ako din. Sige. Yung pamangking ko, may friend siya na yung nanay niya, lagi naglalaro sa Okada. So, di ba may mga free silang mga room, hotels, pero binibenta rin nila. Noong nag-book kami noon, 2 nights, okay naman siya kasi nanay talaga noong kaibigan ng pamangking ko. Then, nung December, magbubook ulit kami. Kaso, sabi nung nanay, wala na siyang available na room. So, parang ni-refer lang dun sa kakilala niya. Dun din na naglalaro sa Okada.
o parang hindi naman sila ganun ka-close. So, ni-refer lang. Meron din yun. So, yun yung kinontak ng pamangkin ko. So, nung una, sabi niya, kailangan mag-down. So, nag-down kami ng half. Tapos, yung another half, kapag day na ng check-in, nagkasakit yung tita ko sa parang nagparibo kami kung pwedeng i-move pa daw. So, sabi, parang nung una, sabi niya, nung kausap pa sa Facebook, sabi, ay, pwede pa yan. Sabi niya, gano'n, okay naman. Sabi niya, available naman daw yung room. Tapos, nung day mismo ng araw noong mag-check-in na kami, kailangan na daw magbayad muna kasi mahaba daw yung pila or ano. Eh, ang usapan, mabayad yung half, doon na, sabay, pag nag-check. Kasi sila yung dapat mag-check-in, di ba? So, dahil sa account nila. Sabi, hindi, para mas mabilis daw yung pag-process kasi mahaba daw yung pila, magbayad po na kami. So, nagbayad, nag-transfer ng full. Tapos, nung time na ano na, wala na, hindi na makontak. Hey. Magkano yun? 15. Oh, diba? So, parang ano, although syempre parang, kasi parang mali nga yung process, di ba? Parang ano din, mali rin namin. So, yun na, parang lesson learned. Syempre, mas maganda kung yung direct booking na talaga. Hindi na doon sa mga, kasi nowadays, yun nga, marami nagpe-pretend, hindi mo kilala. Eh, nung una kami nag-transfer, ibang pangalan, iba yung contact. Nung another half, sabi, doon na doon sa another account, yung parang kapatid mo, asawa ba yun or ano, pero iba din pangalan. So, yun na, hindi na makontak yung at first na kausap nila, ganyan. Hanggang totally sa Facebook Messenger, ganyan. Never. Shucks, 15,000, bye-bye. Ang daming ganun nga, na marami na rin silang parang binak na, marami na pala silang na biktima rin. Di ba yung sa iyo, yung sa booking, yan, ganyan. Sa amin naman, timeshare. Yes. Timeshare, okay, ganito yan. Nasa mall kami, and then so sa mall, yan, lakad-lakad na. May mamimigay ng parang flyers or parang voucher. Ayun. Tapos kesyo anya, ma'am, fill upan mo lang, basta name mo lang, mobile number. Mali mo, manalo ko sa raffle, pa desert safari, o kaya kayo, dine in sa yacht, mga ganon. So ikaw naman, syempre, sulat ka, susulat lang naman eh. Automatic mananalo ka pala talaga. Yes. Okay. O, so ayun na. Eh, syempre, ano ka pa, wala pang alam. Ma'am, nanalo po kayo na ganito, ganoon. May free buffet po kayo sa hotel Chuchu. O, syempre, buffet. Tapos hotel. So, Gora. Si Joy ang nabunot ang pangalan. Tapos, syempre, ako ang may sasakyan. Sasamahan ko. So, nangyari, dalawa kami, makakakain lang kami ng buffet pag umattend ng orientation. Anong gagawin mo? Alis ka pa ba? Eh, andun ang pagkain, pinaamoy na sa'yo. O, di siya, upo, ang dalawa. Si orientation, ang nangyari, may parang mabilis na presentation and then meron nang i-assign sa'yo na parang ahente nila na mag-e-explain nung dynamics nung inaalok talaga mismo. So, ang yung hotel na yun, meron anya silang tie-up sa maraming hotel internationally. India, America, nakalagay sa nila, sa booklet. And then, ina-explain nila, anya, magbabayad ka ng 16,000 dirhams. Anong kapalit ng 16 dirhams? Meron kang days na free as member sa hotel na ganito of your choice. Alba, punta ka Amerika, meron kang free, let's say na 3 days, 4 nights ganoon sa hotel na to as member. Yung pera mo, magtataas ang value niyan kasi timeshare investment. So parang, lahat ng maganda. Magta-travel kami Europe or sa India o kung sa Maynila, meron silang tie-up sa Boracay tsaka sa Palawan. So parang sa amin, hindi na lugi. Wala. Oo, plus, yung mode of payment is every month. So hindi siya ganun kabigat. Oo. Actually, hindi na siya 16,000. Depende pa sa package na gusto mong kunin. It could go up to 50,000 dirhams. Depende sa membership. Kasi dito naman sa Anya sa Dubai, meron kang access sa hotel with gym and then may free nights or pwede mo rin siyang iparentahan kumbaga. 'Di ba? Bilang member ka, oo, meron kang certificate na you are member of this club and then you have yung imbes na ititira mo doon, pwede mo siyang i-lend or ibenta. So kikita ka. O di parang maganda nga So babawi mo kagad yung babayaran mo. Nag-join kami. Tapos nung mukat-mukat mo na, nung napagtanto na namin, ilang taon na kami nagbabayad noon. Parang nakakarinig na kami ng mga reviews na nirereklamo na yung hotel na yun. So parang medyo nagkaano na lang, saglit. Ano ba 'tong hinuhulugan natin? Ba't may naririnig akong ganito? So ang nangyayari pala, yung lisensya nila, they are not supposed to sell
yung timeshare. Kasi ang license nila is, business mo dapat is hotel lang. Wala kang kinalamang ibang activities. Mhm. Yun. So parang na-expose na siya. So ngayon, parang sabi ko, buti pala. Kasi nung time dito, uso pa dyaryo. Kasi ngayon, puro online na eh. Nag-imbestiga na talaga ako. Na parang sabi ko, hindi, ika-cancel ko na yan. I-refund ko, full refund. Yun na nga, lumalabas na scam siya. Kasi yung mga kalahi nilang Indiano na mismong may-ari ng hotel na yun, nung gagamitin na nila si timeshare, wala pala. Kung saan-saang lugar sa Goa, sa Tirubandrum, mga lugar na to, sobrang remote area na ano. So parang ang dami nang nag-ano. So ako naman, na parang, uy, kukunin ko na to. Kasi ang dami ko nang nahuhulog continuously, buwan-buwan. Ako na lang naghuhulog. So parang ang nangyari doon, dumating kami sa point na report na talaga yun. Dito na sa Department of, Economic Department ng Dubai. Isipin mo, lahat yun, ibang lahi, pana, ako lang ang Filipina. Abay, 16,000 yun, hindi ko hahabulin. Talagang umiiyak na ako kasi parang sabi ko nga, hindi ako kalahi ninyo. Ako naniwala lang ako in good kasi ang nag-ahente sa akin kabayan. Kinukonsensya ko pa, kabayan, ikaw nagtatrabaho ka sa mga scammer? Timeshare din. Di parang nakuha yun. Di ba minsan pag may mga event, tapos bigla kasama sila sa mga merong booth, yung ganyan. Pero totoo naman, nagbebenta sila ng timeshare. Pero, di ba syempre, ganda yan, mag-fill up ka rin. Eventually, tatawagan ka dahil nanalo ka nga daw ng voucher sa ganitong hotel or something. Para ma-claim, puntahan mo yung ganito. So, punta doon, makikinig ka muna ng 90-minute na yun nga, ganun din, seminar din, which is sales talk. Ako, bilang sales, lagi ako may ganung thinking na, sige, tsatsagain ko yung 90 minutes, pero ang gusto ko lang, makuha ko lang yung voucher ko. Ganun lang ako lagi. Kumbaga, kahit anong blabla mo dyan, lalabas lang ulit sa kapila. Lagi akong ganun. So, ganun din. Dumaan din ako sa sales. Natapos yung 90 minutes. Tapos, siguro mga 30 minutes na presentation. Tapos, parang isang oras, kakausapin nung sales nila. Yun. Di syempre, ako naman, parang wala kasi kung kumbaga, di ba, sabi ko nga, nandun ako sa point na kahit anong sabihin mo dyan, hindi ako mahuhook dito. Dahil ang punta ko lang dito, gusto ko lang makuha yung voucher ko. Ganun lang. Tapos, nung time na, yung parang ang haba-haba na ng usapan namin ng sales nila para dun sa timeshare na binibenta nga nila. Parang siguro napagod na yung sales. Kasi nga parang inisip niya, hindi ko makukuha dito. Kasi inisip ko, lahat ng mga sinasabi mo yan, alam ko yan. Kumbaga parang, di ba, strategy yun eh. Yung mga ganun na sinasabi nila, alam ko na yan. Tapos hanggang sa parang sinabi ko na sa kanya, sabi ko, Miss, sabi ko wala talaga kaming, hindi ko direct na wala akong balak talaga na kumuha ng timeshare. Sabi ko kasi wala talaga yan sa budget namin for now, yung mga ganon. Ang point ko lang talaga, kunin ko lang yung price ko. Ganon lang. Kumbaga, nakinig kami, ganyan. Which is ganon lang naman eh. Ang sa akin lang naman, sige, ang condition mo, makinig ako ng 90 minutes na presentation. Pagbibigyan ko kayo. Pagbibigyan kita para makuha ko yung price ko. Di, kinuha ko yung, yun sabi ko sa kanya. Siguro pag na-realize ng sales na talagang wala talaga to, hindi yan. Tapos dumating na sa point na nagkukwento na siya ng buhay niya, ng ganyan-ganyan. Tapos biglang ang tanong sa akin, meron po bang opening sa inyo? Parang ako lang, yan tayo eh. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa produkto mo. Kasi 'di ba bilang ako, dapat panindigan mo 'yan. Kumbaga parang kinatapusan biglang tatanungin mo kung may opening po ba sa inyo. Parang doon na kami umabot sa gano'n. Pero nakuha ko yung voucher ko, totoo naman. Pero sila kasi parang syempre legit naman na meron nga talagang resort na affiliate nga talaga nung timeshare na 'yon. Kaya yung nagtanong kung may opening, alam niyang mapapagalitan siya kasi hindi ka nakuha. Yung point ko nga nakuhaan mo pa sila. Oo. Yun lang point ko eh. Kasi kayo, siyempre, nag-fill up mo ako, pinanalo mo ako, kukunin ko yung price ko. Ikaw, ang point mo, bentahan ako, hindi iyan ang point ko na bumili. So, ang point ko lang, kasi uso naman talaga before yung mga timeshare na talaga, di ba? Yung mga voucher, kukuha naman talaga kasi para balikan mo ng balikan yung resort nila. Which is, nagbayad ka rin naman. Unless, yung amount. Pero syempre, ang sa kanila, babalikan mo yung resort nila instead na pumunta ka sa iba. Ang ko lang, parang, sige, kukunin ko yan, pupunta ako pa, gala ako eh. Kumbaga parang, hindi ko ito lulugihin ng sarili ko. Gagamitin ko yan, kung anong binigay mo sa akin, gagamitin ko yan. Pinili ko kung ano yung feeling ko kaya kong puntahan. So, kinuha ko siya. Pero hindi ako kumbaga, mindset. Nandun na ako before na, ang mindset ko, hindi ako makikinig kahit anong sabihin mo dahil wala akong balak na mag-spend ng pera
in case na may sabihin ka sa akin. I-offer. Sa akin, kunin ko lang yan. Ganun lang yun sa akin. Ibig sabihin, hindi ka naisahan. Hindi ako naisahan. Kasi nga, hindi kasi sales ang kausap ko. Bukod sa sales ka, alam mo na yung mga pinagsasabi niya. Ang ko dyan, ang na-realize ko dyan, kasi, kaya nagkaganoon. Ngayon ko lang din talaga, later on na parang, okay, ito yung muna. Anyway, nabawi ko yung 16,000, yung total ng binayad ko. Kasi talagang hindi ko sila tinigilan. Kasi sa dami rin ng class suit na yung magiging kaso eh. Ang dami kasi eh. Parang okay na. Parang, inano na talaga ng gobyerno na pagtuunan nyo ng pansin niya. Kasi kung ganyan na kadami ang nagrereklamo, may something na dyan sa kumpanya na yan. So, ayun, sa madaling sita, nabawi ko, at least. Pero grabe yung pinagdaanan ko doon. As in, pumupunta ako doon para makiusap na na ibalik nyo. Kasi ang laki talaga. Si Joy, anyway. niya rin. Hinayaan niya na yung parang kasi nga, alam niyang guilty siya na parang siya yung naghila sa akin. Tapos, nawala siya ng trabaho. So, ako na lang din ang naghuhulog. So, burden na sa akin. Dalawa yung so, parang, kaya nakuha ko lahat yun. Hulugan nga lang, sabi ko, anyway, kahit pahulugan niya, at least kahit pa paano. Oo, kaya mula nun, yung mga pipila pa na voucher, ay, tablado na talaga sa akin yan. So, okay lang, alam ko pilapan mo lang yung mga ganyan. Pero kapag meron nang hihingin in return, doon ka be wary of that, diba? Hindi ko na-associate ang sarili ko sa ganyan, kasi parang kahit pa, ibang premyo pa yan, ganun din ang system yan. May pinapabili kayo sa amin na masyado. Kasi magtataka ka, wala kang magbibigay ng free. Wala nang free ngayon. Sa panahon ngayon. Sino mo nadali? Ako, di ba naiwasan ko? Si MJ, hindi naiwasan yung hipag ko. Bumili ng yung sa naman din sa Armenia na package. Na kung tutusay, kung DIY, halos makakamura pa sila. Exactly. Nakuhaan sila ng 3.5. Parang hindi naman yun ang worth ng 3.5. Parang masyadong na-overprice kayo dun. Diba? Eto pa. Teka. Gullible talaga. Eto, yung uso-uso yung mga... Ang problema kasi sa akin ayoko nang naaabala ko yung tao. Kasi nasa mall ako. Ba't naman kasi mag-isa lang ako? Tapos, uso yung mamimigay ng power bank. Ma'am, libre po power bank. Libre power bank. Sabi ko, sige, okay, fine. Kasi parang naaawa ka rin naman. May kailangan sila isulat. Ma'am, kailangan po namin kunin yung yung date of birth at saka yung mobile number nyo, ganyan-ganyan, tsaka yung sa Emirates ID. At di sinulat ko, mobile number, pangalan, at date of birth. Ang mga lintik na ito, sabi, ay ma'am, April 4 po kayo? O naman? Ma'am, may promo po kami sa mga April na kasi April yun Ma'am, naka-promo po kami itong April yun. O nung promoan niya. Ma'am, ito po, ang babayaran nyo na lang ay ganitong halaga. Kung ba parang malaki yung cut. Discount. Ay, oo nga. Sige, naalala ko. Kasi parang, yung company na Avanti, hindi ko makakalimutan. Avanti, paano hindi ka usong-uso noon yung kalan na walang apoy. Lang, heat conducting, heat conduction. Nung time na yun, may naloko rin ako sa bahay, di ba? Dapat may bahay na ako noon, kasi nga, ayan na naman Kung parang naghahanda na ako kasi bumili na ako ng lupa So, ready nang ipatayo bahay, may hollow block na. Anyway, so kailangan ng gamit. So naisip, sakto to. So may kawali, may kaldero, magagamit mo lang, doon lang yung particular sa kalan na yun. Hindi pwede sa ibang kalan. Hindi pwede ibang Oo. Kasi health-wise, dapat doon lang din niya yun. So bukod doon, may food processor, may multi-cooker, meron pang may water purifier. Basta 8 items yun. Kitchen showcase. The price of showcase yun. For the price of parang 8,000 something. So sabi ko, sulit pala, sulit. Kasi pag binili mo yan sa labas, ang mamahal niyan individually. Pero pag ganyang package na, makakamura ka, ma'am, Anya. Diyos ko, sabi siya, dala ko kasi credit card. Kaskas, isang bagsakan, 8,000. 8,900 to be exact. Nung mukat-mukat mo na, nagulat na lang ang kapatid ko, ang dami kong bitbit sa kotse, sabi ko, tulungan niyo ako. May punong-puno yung sasakyan na parang, ate, ano nangyari sa'yo? Bakit Hindi, kasi naawa ako. Kasi, ayoko nung itipong kinuha mo ako, hinila mo ako, tapos, yung parang, nipresentahan mo ako, tapos hindi ako bibili. Parang ako yung nahihiya. Ang tanga. Hello, mahal niyan. Parang pag tumanggi ako, na-disappoint ko siya. Parang ganun. So, mali talaga anyway, so ang system ang nangyari, inutang ko yung sa credit card, mga ilang taon lang, hindi ko na lang saan nagpunta. Andyan yung malaking, parang air fryer na parang turbo na ubod na laki na parang daig po yung ulo ni Babylos, ang ganyan. Talagang kumukuha siya ng space.
Tapos meron din yung Napakaluma. parang air purifier. Parang lahat ng yun, hello, ang space dito, kakapiranggot lang. So, ako isasalpak yun. So, naandyan, nasa paanan ko si air purifier, andyan sa gilid ko si, yung yung multi-cooker, tapos yung kawali. Ibig sabihin, punyeta, hindi siya planadong bilhin at hindi siya dapat bilhin. At hindi ko siya kailangan pa. So, na-scam ako doon. So, parang pinagbayaran ko, isipin mo, pinabayaran ko sa credit card na hindi ko naman kailangan. Oh, eto pa, ang Salad Master, nadali rin ako. Oo. Magkano ang Salad Master? Diba? Grabe. Oo. Dahil ako noon, may kaibigan na parang inaalok ko ng insurance pag-asawa sila. Itong kaibigan ko na to, inalok din sa akin. Kasi gusto niyang makuha yung something ng Salad Master. Ma-avail mo yun kapag nag-refer ka. Na ang biniling halaga ay worth parang 5,000 or 9,000. So, nandamay siya. So, ako, parang feeling ko, dahil inaalok ko siya ng insurance, parang naano ko na parang, bilhan ko rin siya. Return the favor. Oh my goodness, ang Salad Master, ang nakuha ko lang yung maliit na kaldero tsaka yung malaking ganyan na parang may sinasaksak. Kasi dinali nila kami sa ano yan, healthy yan. Kasi yung Walang mga oil. aluminum, yung mga aluminum doon kami dinali na parang tingnan mo, nalalasahan mo aluminum anya ko. Oo. Convince ka na nga. Ay, okay pala talaga to. Di ba parang hindi mo na kailangan ng gas. Saan ka nakakita na magsinigang doon lang? Ando salpak lahat. Tapos pinatikim din naman. Tapos ang baboy, walang mantika. Doon lang din sa Salad Master. Walang Mas oil, naman, mas walang- iba lasa. Totoo naman, mas iba lasa. Ang itlog, walang tubig, tissue lang na binasa. Parang Pinoy. So, na-convince, kumbaga. Sabi sa'yo, ang kapatid ko si Mar, kasi kami dalawa ni Joy yun. Pagdating sa bahay, ang kwentahan, ang breakdown, ba't kasama ako? Ito yung tatlo gagamit dito eh. Ang ngayon, ang Salad Master, hindi ko na lang, ang naiwan na lang yung kalderong sa inga nila Marvin, tapos napauwi na namin yung ano, andun na naman sa bahay. So, alam mo yun, ang daming perang nawawaldas dahil sa mga katangahan. Ano yung gullibility talaga? Hindi naman siya, hindi siya scam, pero parang overpriced masyado. No? Yes. May problema talaga ako. Relax ka lang, dadamayan Meron ako sa kita. sales talks. Meron ka, oh. Sige nga, Dadamayan Sige. kita. Ito, nakakatawa. Nandiyan na si Isabela. Sabihin, kailan lang. Bago lang kaming umalis ng Okay. Pilipinas. Yung Manila Bay, something. Yeah, Ayan. Mall Manila Bay. Yun, di ba yun yun? Yung nandyan kami, hindi pa ganun kapuno. Kumbaga, konti lang. Tapos may mga stall sa gitna. Yung hilera talaga, nagbebenta ng mga massage chair na mamahal. Okay. Ay, Ay, mga yung ganun. mga Tapos ganun. sa hilera nun, merong mga massage, yung ano lang, yung handheld. Tapos, di kami lang, tingnan lang kami, ganyan. Since hindi nagmamadali, ma'am, ano po, tara, try nyo lang po. Try nyo. Inisip ko, gusto namin yan, masahe yan eh. Di ako naupo na si Jan. Kami dalawa ni Jan, upo na kami dalawa, ganyan. Ba, minasahe, natuwa na, masarap. Lahat. Kasi talagang mamasahihin ko ano yung point na talagang iisipin mo, ang sarap ng masahe, ganyan. Habang minamasahe, sinesales talk ka, ang tagal din ng masahe. Parang lumalabas, parang more than 30 minutes din yung masahe sa'yo, sa likod, sa paa, yung pati legs mo. Inisip ko, wag na, okay na-convince na ako na maganda yan. Pero hindi, inalupat pati legs mo, yung ganyan. Di, ang sarap na talaga. Tapos, sabi niya, parang, ilang days na lang daw sila dito. Tapos parang sa next week, wala na daw sila, lilipat na sila ng ibang mall, ng ganyan. Sabi ko, di magkano yung ganyan? Ganyan, 16,000 daw. Yung gano'n. Pero dilipat na po kami, parang ipaalam ko lang po, baka kaya pa kayong mabigyan ng discount. Oo. May tawag pang kunyari. Tumawag pa. O kaya pa po ng nag-okay po yung boss ko na na 50% off mo hanggang ngayon po. Wow. 50%. Pero hanggang ngayon na lang po kasi lilipat na po kasi kami ng mall. Yung ganyan. Kami dalawa ni Jan na nasarapan sa masahe. Edi syempre 8,000 din. So 8,000. Kasi sabi ko, wala, hindi naman kami naghahawak ng cash. Sabi ko, tara mag-withdraw muna tayo. Di ba ako, kumbaga hindi ako madaling maganyan. Nadaan kami sa masahe. Laging kami dalawa, di ba kunyari kami dalawa ni Jan, kapag may bibiling kami, hindi kami magsisettle sa isa lang ang titingnan namin. Kunyari, may nakita na kami sa FM. Titingnan muna namin din yung iba. Kumbaga gano'n, mag-iikot din kami. Kakanvas, Oo. Ito, wala kami tiningnan na iba. Tsaka hindi kami, habang papunta kami ng ATM, hindi kami nagdi-discuss na, teka muna, okay lang ba? Bibilin ba natin yun? Talagang ganyan-ganyan? May gano'n. Tapos, meron pang, may libreng 3 session na pupuntahan ka sa bahay para masahihin ka.
Personal, Parang, oo, may ganun pa. Kumbaga may free kasama, massage. isasama nila. Aba, nag-withdraw kami agad. Nag-withdraw, 8,000, binayaran. Pag-uwi ng bahay, saglit, parang mahal yata to sa 8,000. Nag-search kami ng Lazada, ng Shopee. May 300. May 300, may 600, may 400. Sabi ko, ala, Ano yung item na nabili nyo? yung handheld nga na massage lang. Yung parang 8,000! Kasi hindi namin alam na ganun yung presyo. Kasi pag nakakita kami, hindi naman namin tinatanong eh. Kasi nga wala naman kaming, kumbaga nakikita na namin yan. Pero hindi namin alam na ganun ang presyo niyan. Presyo niya. Oo, kasi hindi naman namin siya hinahanap, kumbaga. Kasi parang maganda nga, ang sarap nga, ang daming pwede mong palitan yung head, yung ganyan. Tapos parang talagang sabi namin, hindi man lang natin inisip na bakit, teka muna, pwede namang, kasi na ano kami, nadali kami sa hanggang ngayon yung 50%. Yung ganun. Isip ko baka may hypnotize ka na rin kahit papaano habang minamasahe ka eh, diba? So parang sa amin, pagdating namin, as in yung time na lang na kakabili lang namin, pag uwi namin ng bahay, tinawagan ko agad yung kausap ko. Kumbaga, ano din, diba? Ako kasi kapag natuwa ako sa ginagawa mo, machika din ako. Eh yung tao, di nakuha ko na yung number kasi nga binigay sa akin yung number kasi nga daw kapag nagpa-service ako, tawagan lang siya. At least may number ako. Buti na lang. Di ginawa ko, tinawagan ko si ate. Di parang sabi namin, parang nag-ano lang kami, nagsabi ko, soli natin to. Kasi parang naloko tayo dito. Hindi namin sinabi yon. Kumbaga parang ang point namin, hindi namin sasabihin dun sa nagbenta sa amin na teka, bakit ganito yung presyo mo? Na gano'n. Kumbaga, wala ka doon. Hindi mo, kumbaga, talo ka doon. Kasi inisip ko, binenta namin, binili mo naman. Talo kami doon. Parang ang sinabi lang namin, parang defective yata. So, ibibenta na, na lang namin, isusoli na lang namin kasi ayaw din ng asawa ko. Gumana na lang ako. Pinakausap ko. Siguro, dahil yung babae din, kumbaga maayos naman kami kausap that time, na pumayag, sige ma'am, balikan nyo na lang po dito. Baka mamaya, wala na rin dun sa mall na yon. Di ba, sabi nga nila, lilipat sila. Lilipat sila eh. Oo. So, inisip namin, ano kami, December nga, kasi umuwi kami ng Bohol. Tapos, sabi namin, hindi pa namin mababalikan kinabukasan dahil palipad nga kami. Chinaga namin, nung pagdating doon, wala pa daw yung magre-refund. Tapos, ginawa namin, teka, hindi kami papayag dito kasi pag magre-reklamo na ako na nagbebenta kayo ng overprice. Hinanap ko pa yun sa DTI, kung legal ba na magbenta ka ng overprice na product na super overprice. Sobre. Parang hinanap ko yun. So, pwede sila makausuhan. Kasi inisip ko, kapag hindi mo ko ni-refund, i-drop ko sa itong mga kaso na pwede ibigay sa inyo. Pero hindi ko muna ginawa yun kasi mabait naman kausap yung nagbebenta. So, mga tao lang din naman sila eh. Trabaho lang nila. Oo, tauhan lang din sila dun sa tindahan. Kumbaga, ang ano ka lang, hindi kita aawayin. Kakausapin din kita. Pero kapag hindi mo ko ni-refund dito, i-drop ko na sa'yo yung pwedeng makaso sa inyo. Diba? Kasi super overpriced kayo eh. Bottom line, na-refund. Pag uwi ng bahay, order kami sa Lazada ng 300. Order kami kasi masarap naman talaga siya. Dala namin dito. So, may matinding istorya ang dala yung handheld na yan. Yes. Sobrang memory. Oo. Ngayon, bit-bit namin. Kaya kahit na, over na kami sa dadalhin sa New Zealand, hindi dapat maiwan to. 8,000 to sa kali. Oo. Nakakatawa yun. Talagang, binalik namin yun. Tapos pagdating namin, dahil gusto naman namin yung product eh. Umorder kami sa Lazada, 300 lang. Same product? Same as in. Galing, no? Oo. Hindi ka talaga, Hindi. Kasi yun lang ang sabi namin, talagang nabudol tayo dito kasi parang hindi naman tayo ganito bumili eh. Eh ako pa, napakuripot ko na yung hindi ako bibili agad. Sweetik ka ba? Kumbaga, parang hindi mo maisahan. Oo, ganun pa naman ako. Eh nung time yun, isahan talaga kami. 8,000. Na 50% off kami. Kaya yun. Tapos kapag kasi kayo nadali kayo sa massage, parang na-convince kayo, masarap talaga eh. Tapos mabait yung kausap mo. Saka mabait yung kausap mo. Actually, sabi ko sa kanya, alam nyo, hanga ako sa mga skills ninyo. Kasi kinausap ko talaga yung nagbenta sa kasi eventually, nag-resign na yon yung mga kabayan na yon. Kasi sabi ko, buti naman nag-resign ka. Kasi kung hindi madadamay ka sa demanda. Parang, kasi ang nangyayari sa kanila, kinuha sila sa Pilipinas. Hinar sila from the Philippines. So, tali sila sa leeg. Yeah. They have to do it. Tapos kung tapos na lang ang kontrata nila, tsaka na lang sila makakawala. So, ang nangyari, wala. Naging instrumento sila. So, eto pa nga.
Pag sa loob nila. Ha? Kahit labag sa loob nila, wala silang choice. Kasi, Oo, nagtatrabaho lang naman sila. Pero grabe talaga yung struggle ko noon. Kung saan ko sila pinuntahang opisina, talagang nagbuo pa ako ng WhatsApp group para yan sa reklamo na yan. As in, ako talaga nag-initiate. Sabi nung parang CEO ng hotel, eto, kakasuhan ko tong babae na to dahil siya ang naggawa or nag-initiate na magkaroon ng group ang ganitong ganito. Kakasuhan ko siya. Parang sabi nung taga-DD, talaga siya pa kakasuhan mo? Ba't ba sila na Nagawa ng group. nag-isip na maggawa ng group? 'Di ba dahil sa iyo? Parang buti na lang din nanalo talaga kami sa kaso na ibigay lahat ng pera na na ibayad. meron din ako sa Singapore din, Pilipino din. Mm. May nag-WhatsApp lang sa kanya. Actually, na siya, 60 na kasi siya eh. Pagod siya sa work niya, so parang nag-retire siya. So sa bahay, parang iinip, ganyan. Tapos may biglang nag-message to sa kanya. Parang pwede kang magtrabaho at home. Ang gagawin mo lang, parang middleman. Meron silang, merong item na bibili, tapos ikaw po na yung magbabayad. May commission ka. Sabi niya, ay, ito Parang pwede siya mag-work kahit sa bahay lang, through WhatsApp lang, ganyan. Message na siya, transfer lang ng pera. So una, bawa, nagbigay siya ng may item na bibili na to, kailangan itong bayaran. No? $50. So $50, meron ka $10 na commission. So parang binayaran mo 50, balik sa'yo, 60 na. Instant. Parang, wow, ang laki ng interest, commission base. Sumunod, 100, di may 20 kagad ulit siya na commission. Binalik sa kanya, 120. Hanggang lumaki, sabi, nag-say nag 300 na. Hindi pa bumabalik yung kanyang binayaran. Tapos sabi, parang merong problema lang yung system namin. Mamaya, pag nag-up yan, babalik din sa'yo. So while waiting, meron pang another transaction, bayaran mo po na. So, divide ulit siya. Hanggang nagpatong-patong na dumami, hindi na bumabalik sa kanya, umabot siya ng 5,000 $. Yun, scam na, oo. Kasi parang hahabulin mo parang babalik din yan kapag medyo may problema lang yung system, nag-down, ganyan. Pero bayaran mo po na to. So sa kagustuhan niya makuha yung binayad niya ng una, bayad siya ng bayad hanggang nag-accumulate na, umabot na ng 5,000. Hindi na nabalik sa kanya. So, nung siya, sabi, hindi ko alam bakit ako na doon. Sabi nga ng mga anak, Mami, sabi, of all people, ikaw pa talaga yung na niyan. Sabi, pang too good to be true na in an instant. Ang laki ng commission eh. Kaya, di ba naalala niyo yung dito ang lakas-lakas talaga ng balita niyo, yung M-Gold? Narinig niyo na ba yun? Yung M-Gold, talagang umabot yan dito na kunyari meron silang opisina na ang dami talagang nag-invest. Kasi maraming Pilipino talaga rito na may kahit pa paano may ipon at may magandang sahod. Dahil nga ang pinaka-front nila is gold, kasi talagang ang gold, walang walang kumpas yan. Talagang yan, magandang investment. Doon sila, ang lalaki. Tapos pa sila, nauso pa yung paluwagan, online paluwagan, naalala ko. As in, kumbaga parang, di ba, sige, sino susunod na sa sahod? Kasi online sa sahod si ganito. Sa sahod si ganito. So, yung iba talagang nag-invest para anuhin. So, after mapasahod yung kamag-anak na siyang humahawak ng pera, banong malaon, hindi na makita. Buti hindi talaga ako sumali dyan kasi yung nambibiktima, katabing restaurant ko lang yung kabayan na yun. As in, pati ibang lahing kasamahan niya, pumupunta sa amin, nakita mo ba si Alam mo ba kung saan nakatira si Kasi, alam mo yung mga gratuity doon ininvest sa paluwagan, sa online. Yung mga cryptocurrency na yan, nadali rin ako sa mga black mine na yan, sa mga Bitcoin. And even until now, pati nga Eurocoin Parang sabi ko nga talaga, pag hindi mo, ganito, pag ang tao sa'yo, ang nag-aalok sa'yo, although kakilala mo yan, nag-aalok sa'yo ng ganitong negosyo, talagang titingnan mo muna. Kasi kung parang hype lang yan Sa dami ng networking dito na talagang naglipa na, nung na yun, yung kada may lalabas, iaalok ka, idadamay ka. Titingnan mo talaga, hindi porket kaibigan mo, magjo-join ka na dahil nahihiya ka lang. Kasi, hindi yan, pera pa rin yan ang gawain ko pa nun, pag ako natuwa, mag-iimbatiran ako, uy, sali ka rito. Kaya nung nagkasabugan na, kailangan ko, baka akalain ako'y kumita na, tapos sa kanya wala. Diba? So, parang sabi ko, wala na, tinigilan ko na. Anything na business na hindi ikaw ang gumagawa at nakadepende sa nagsabi lang na, uy, maganda yan, mag-isip ka na. Pag mga too good to be true talaga na mga instant umaga.
kailangan mo talaga mag-isip. Hindi na ito makatotohanan. May something na to. Dito ko lang na-experience. Hindi ko alam kung meron din dyan. Kasi Ay, diba, sana buti may pangit sa New Zealand. diba dito sabi ko, hindi ka makakapagtrabaho kung hindi ka makakuha ng working visa kung hindi accredited yung employer na papasukan mo. Kung hindi siya accredited ng immigration. Diba si Ice nandito? Ang purpose niya naman talaga makapagtrabaho din naman. So pumunta na siya dito as visitor visa. Diba sabi ko nga, hindi naman illegal dito na maghanap ka ng trabaho under visitor visa. So naghanap siya ng work dito. It so happened, itong isang parang restaurant na to, nag-advertise ng kitchen assistant, mga ganyan. Mataas din, parang mga $20, $22 per hour. So malaki. Which is ganun kasi yung mga rate dito. Parang okay na. Kasi siya, ang gusto niya, kahit ano, yung restaurant na yun, in-applyan niya, nag-reply. So pinapunta siya. Sabi niya, Ninang, baka ito na to, ganyan. Di punta. Biglang ang sabi niya, parang yung tema nitong may-ari, kasi maliit na restaurant lang parang sushi restaurant lang dito. Sushi club, para alam nila. So, ang tema nung may-ari, ida-down ka. So, parang gagawin niya, kasi wala ka namang experience sa ganito, wala kang ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung kaya mo, sa payat mo na yan, baka hindi mo kayanin kasi physical work to, mga ganyan. Psychological attack. Tapos ganito, pero bibigyan kita ng chance. So, eto yung masaya sa pakiramdam mo na, buti na lang, at least bibigyan niya ako ng chance kahit ganito ako. Yung kumbaga na sa'yo na wala kang work, pero bibigyan kita ng chance. Ang chance niya is, sige, magtrabaho ka dito as volunteer para makita lang namin kung kaya mo. Yung mga ganon, for 1 week. Tapos, ipapakausap kita dun sa kaibigan ko na lawyer para tingnan natin kung paano yung sa visa mo. So, ikaw, parang inisip mo, binibigyan ko ng chance para magka-visa ako. Kasi ganun kasi sila, accredited sila. Tutulungan niya ako. Oo. So parang nagkakaroon ng pag-asa tong isa. So ngayon siya, parang inisip niya, ako, di ba syempre ako, lagi akong merong, bukod sa massager. So lagi akong merong assessment. So sabi ko, teka muna, 1 week. Tapos teka muna, magtatrabaho ka ng 1 week. Sabi niya, kaya lang, Ninang, natatakot ako kasi wala naman talaga ako experience, hindi nga ako marunong mag-get ng ayos. Yung parang wala talaga siya, as in zero knowledge siya sa kitchen. Yung gano'n. Kumbaga parang may alam lang siya, marunong siyang magluto-luto, mag-bake-bake ng konti. Pero as kitchen, wala talaga siyang alam. Sabi niya, baka bumagsak din siya. Sabi niya gano'n. Pero gusto kong itry din. Nagpaalam na sa daddy niya. Meron lang daw ipapadala yung may-ari na pipirmahan niya. Parang waiver? Hindi siya waiver parang agreement nyo na ikaw magtatrabaho ka hindi dito ka pinilit. as volunteer. Kasi para, syempre, ako naman, pag ako wala akong katiba, parang walang proof tong employer na in-employ mo siya as volunteer, pwedeng magreklamo yung empleyado sa immigration or kung saan man, di ba? Sa labor dito. Binasa ko yung agreement. Sabi ko, bakit walang ganito? Bakit? Sabi ko, and all others. Yung mga all others, ito yung mga, sabi ko, balikan mo siya. Tingnan mo kung ano yung mga yung kailangan mo na gawin. Wala kasing nakalagay na job description, na ganyan-ganyan. Sabi ko, tanungin mo to, mga ganito. General. Oo, di may binigay. Sabi ko, teka muna, bakit walang ganito? So parang ang daming mga wala doon sa nakalagay. Pero nakalagay doon, as parang hindi ka sa sweldohan, as volunteer ka lang doon sa Sabi ko, teka, malabo yata to. Kasi parang ganyan. Tapos sabi niya, Ninang, tatawagan ko ba tong binigay niya sa akin na number? Ano daw to lawyer daw to, natutulungan daw ako sa visa ko. Titingnan kung ano yung pwede sa akin para magka-visa ako. Immigration advisor. Sabi ko, pag ikaw lumapit sa immigration advisor na yan, at hindi yan tutulungan ka, tumatakbo na yung metro niyan, yung immigration advisor na yan. Kasi ganun dito Lagi-lagi kang may immigration. Kumbaga ito yung parang agency mo. Bottom line, hindi na siya tumuloy. Nakauwi na si Ice, tapos biglang nakita namin, nag-post na naman yung Sabi ko, ito lang ng volunteer Tapos tingnan ko, di ba may mga community. Filipino? Ano lahi? Korean. Nag-post ng doon sa mga community group, mga ganon. Kunyari dito sa Napier community something, ganyan. Nagpo-post na naman siya ng advertisement na ganyan, na we are sponsoring work visa, we're accredited, blah, 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 mga ganyan-ganyan. Kung ano yung in-apply ni Ice. Tapos biglang nakikita ko, hindi pa nakaka 1 minute yung posting.
ang dami ng angry na reaction. Merong mga comment na parang hindi ka pa ba tapos sa gagawin mong volunteer yung tao, hindi mo papabayaran. Tapos magdadagdag, kunyari, ang araw lang nila 6 days ka lang bukas, dahil magdadagdag ka ng volunteer, magdadagdag ka na ng isang araw pa na bukas ka. Ibig sabihin, volunteer, pinagkakitaan mo pa, nagdagdag ka pa ng isang araw, nakikita pa yung restaurant mo. Which is super scam. Ang daming Walang gano'n. reklamo? Yun na nga. Feeling ko marami nang nagre-reklamo. Kasi parang Malakas sa loob niya. malakas sa loob niya. Kikita siya dahil hindi siya magbabayad ng tao dahil may volunteer ka nga lang. Oo. Wala siyang operational cost. Tapos ang nakita ko, ang nabasa ko dun sa mga comment, yung mga volunteer, pinapag-overtime niya ng matagal. Dahil volunteer lang, wala kang control. Kasi wala kang contract dito eh. Pinagtatrabaho niya ng matagal, tapos nag-open pa siya ng mas mahabang days. Dahil meron siyang additional na tao. Gamit niya yung tao out of yung fear nung bagong saltasan yung sila. Oo. Pag mga ganun, ang daming nagre-reply na parang na ganyan din yung brother-in-law ko na pinaasa na magkakaroon siya ng visa pero in-overwork lang nila. Tapos bigla makita mo after a few minutes, tinanggal niya na yung post niya. Nasaan na yun ngayon? Dito pa rin, nakatayo pa rin yung restaurant na yun. Restaurant? Hindi ko alam kung nakakarating pero meron akong isang nakausap nga na nagreklamo nga nangarang daw sila. Kasi parang di rin okay. So buti na lang itong isa at hindi na kasi minsan nakikita ko may posting pa rin siya na ganun. Ipapakasilod, di ba? Oo, nag-abroad, no? Ay di, ang gamit pa natin noon yung makikicomputer tayo sa mga computer shop. Oo, di tawag yan, sabi, uy, Egay, Anya, i-check mo nga yung email ko, binigay ang password, Boy Imus, Tika, papa ko, ang dali naman itong password mo, Boy Imus. Boy Imus for you, yes. Tapos, di nabuksan ko na. Parang ang lumalabas doon, nanalo ka Anya sa loto na may ganitong halaga. Wow. Parang yung aming auxiliary, ganyan, ginugel ko pa yun. Ay, wala pa palang Google. Merriam-Webster pa. So, auxiliary, tapos yung fiduciary, mga ganung word. Natatanda ko talaga mga ganyan. So, sa suma total nito, is sinasabi niya na nanalo sa loto si Papa, pero bago mo ma-claim yung price, ay meron kang babayaran sa Western Union. May Western Union siyang na kailangan namin ng MTCN number para ma-claim mo yung na to, presyo. Yes. Anya, anak, makakauwi na ako. Makakasama na ako dyan, ganyan. So sabi, ako naman, punta ako doon sa computer shop, chinek ko yung email. Paano sabi ko pa, unang tanong, paano ka mananalo sa loto? Sumali po ba kayo? Wala. Mananalo. Sabi niya, ba't niya ako kilala? Sabi ko, scam po ito. Isipin, bago nyo makuha yung napanalunan nyo, meron po kayong babayaran, papadala nyo sa UK. Kasi doon anya yung aming fiduciary partner na kasi may account ito, padala mo sa ganito, $200. Tsaka mo isend sa amin yung MTCN, yung control number, tsaka namin i-release sa account mo, yun na panalunan mong loto. Correct. So parang talaga sinabi ko sa papa ko, lokohan to, scam po ito. Kung wala kayong sinasalihan, wala kayong aasahan kayo mapapanalunan. Ay, ganun ba Anya? Oo, di ba? Parang, sabi ko, sa email talaga, ang dami talagang yun, di mo i-click mo, tapos may access na pala doon sa sa ATM mo, sa debit card mo. Yan ang phishing. Kaya be careful. Oo, phishing, yes. Phishing. Kasi ang phishing kasi ito yung parang ninanakaw yung information na meron ka. So, di ba, may mga email tayo na tatanggap. For example, na click mo yung ganito, tapos mag-fill up ka, ganyan. Ibig sabihin, kinukuha na nila yung information na sa'yo. Parang ninanakaw nila. Ganon. Worst is, may mga ransomware pa nga sa mga malalaking kumpanya minsan. I-hack nila yung system ng kumpanya. Pati yung mga data, ganyan-ganyan. Hanggat hindi ka nagbabayad ng ransom nga, kaya nga tinatawag ng ransomware, hanggat hindi ka nagbabayad ng ransom, hindi nila ibibigay sa'yo. Ang daming email pa rin na natatanggap natin minsan na parang nag-withdraw ka daw sa bangko mo, ng ganyan. Oo. Check mo yung ganyan, yung mga ganito. Siyempre, wag mo i-click yung mga ganyan. Meron pa mga email, for example. Sa SMS. Sa amin dito, example dito, halimbawa, yung post office namin dito, yung parang Aramex or logistic na meron kang parcel na nag-iintay i-claim na i-deliver sa'yo. Yes. Kindly click and to confirm your address, ganyan. Once pala na i-click mo talaga yun, matik, may makukuha na sa account mo. Yes. Buti na lang ako, hindi ako pala ganyan. Kasi kung wala naman akong parcel na inaasahan, ba't ko i-click? Basta anything, parang regardless. Wala akong partisipasyon. Yes. Kung, kunyari, nakita mo.
Wag mo Minsan nga i-accommodate. makikita mo na merong transaction dito sa PayPal mo na ganito. Inisip ko, never ko naman ginamit ang PayPal ko. O, wag mong pansinin yan Mm-mm. kasi hindi mo siya ginamit. Mm-mm. Or for example, Mm-mm. change mo yung PNB account mo ng ganito, ganyan. Wala naman akong PNB. Wag mo i-click. Mm-mm. Diba? So may mga ganyan. Di ba ang dami rin sa text messages before na yung nanalo ka ng ganito, ng kunyari, you won 250,000, ganito, blah, blah, blah. Please contact attorney, blah, blah, blah. May Mm-mm. ganyan. Ako, may time akong Mm-mm. tagpatol. Kasi alam ko na na-scam to eh. Tagpatol ako that time. Oo. Noon tayo, ang tagal na nun eh. Parang sinabi nga na nanalo ako ng 250,000. Pero kontakin mo si attorney, blah, blah, blah. Kung papaniwalain ka na legit kasi attorney. May lawyer na involved. So ginawa ko, Yeah. Mm-mm. tinawagan ko. Patol ako eh. Ay, nanalo daw po ako ng ganito. Paano po ba i-claim? Ganyan ako kunyari. Parang ang sinabi sa akin na, kasi ganito, para i-claim mo po siya, kailangan puntahan mo po sa ganyan. Saan po ba, kailangan mo siyang puntahan kasi meron kang kailangang bayaran ng konti lang kasi meron to para sa ganito. May mga ganon. Tapos sabi ko, saan po ba pupuntahan? Kasi ang nila, ibig sabihin, magsasabi sila ng lugar na hindi mo kayang puntahan para isend mo na lang yung pera. Doon sila nakakakuha ng pera. Sabi sa akin, ang office po kasi namin, nandito po kami sa Cebu. Ganyan. Ako, dahil sumasakay, ganun po ba? Tama-tama po, nasa Cebu po ako ngayon. Saan po dito? Coincidence. Babaan ako ng telepono. Visit ko. Kasi, parang inisip ko kasi, kayo ang dami yung time. Ako ngayon, marami akong time. Correct. Di ba may mga, pa na, ate, si po ba to? Ganyan, pasend naman po ba sa Gcash ko? Kasi lang ako, wala akong load. Or, pabalik po ng load ko. Mga ganon. Pwede, meron pa yung chika noon na parang may magtatawag sa iyo, yung parang, i-message ka pala, SMS, na yung si mag-anak mo, yung ganito, yung sina kanya. May natutulog siya. Nasandal lang ako. Nahawa na nga ako na eh. Ako nga napapapikit na rin. Pinipigil ko na. 1:30 na umuwi kagabi kasi nga nanood kami ng sine. Tapos kanina Grabe ang AJ sa inyo, ha? Sabi ko, hindi naman nag-freeze yung hindi naman nag-freeze yung Sumandal ako. Pagkasandal kong ganyan, napapikit na. Problema kasi gray na yung itsura mo, tapos nakapikit ka pandaretso. Yung sa mga taxi, di ba? May mga taxi na di ba meron mga laglag barya sa jeep? Ano yun? Ang alam ko na laglag panty. Hindi, wala yun. Di ba yung kunyari sa jeep, may mga laglag barya, pero may makasama pala sila, dudukutan ka na. Magandang style yun Matry nga. Diba? Huhulog ka. Maglalaglag sila ng barya sa jeep. Oo. Meron pa yun sa taxi. Di ba yung mga foreigners dito, nagagigil ako dito kasi parang sa airport pa lang, nasa scam na sila agad. Kasi pag diba, yung mga taxi, sa Pinas. Nasa airport pa lang, yung mga taxi natin, ini-scam na talaga sila agad. Minsan parang, meron pa silang, yung parang gano'n na titingnan mo, andun yung table ng kung magkano yung presyo. Sobrang overpriced na parang alam nila na foreigner na ganyan. Kaya worry sila eh. Kahit naman ako na niyang taxi na parang airport taxi na yan eh. Nung time na nagta-taxi ako, parang mas mapadali, papunta ng kliyente, ganyan. Parang nasa Baclaran yata ako, pag pupuntahan ako, pa-office, Baclaran to office. Nag-taxi ako, parang it so happen, parang parang white taxi na airport, ganon. Tapos, sinakay naman ako. Inisip ko, sige lang, kasi parang gusto ko na makarating eh. Kumbaga, kahit magkano na, yung ganon. Hindi siya nag-metro. Dahil nga airport taxi nga daw siya, ganyan-ganyan. Tapos parang ang nakita ko lang, sabi niya, ma'am, po, kasi medyo mataas na yung metro. Baba ko na lang kayo dito sa may Buendia, baka may mga taxi dyan, mga ganon. Concern,
Isip ko, sige na nga. Kasi parang ayoko na, parang ano na ako, gusto ko na lang makarating eh. Ang gusto ko na lang, sige, bababa na lang ako para wala na tayong usapan. Na-realize ko, parang after, sabi ko, parang ito siguro ang biyahe lang to Baclaran, ikot-ikot lang dito. 500 yun. Ganun kalapit ha. So parang nagiging nila yun. Modus nila yun. Pwede. Oo. Yung parang magsasakay ka lang, na-concern ka, dito na lang po. Siyempre, hindi naman sila lalayo eh. Kasi sayang naman nakikitain nila ng short distance lang, di ba? So, scam siya. Yung sa mga Baclaran, Divisoria rin, yung bibili-bili tayo ng yung prutas, yung ubas, naalala ko yan. Yung halimbawa, titimbangin. Sa timbang. Tapos pag inuwi mo na, pag tinimbang mo, ulang, parang magaang. Yung pala, nakita ko yun sa Baclaran, may sinisipa sila na pampabigat. Oo, may hatak yung weight. Oo. Yung tear nila na sa umpisa, sige, okay, sakto. Tapos pag susukatin na nila yung bumibili, alam, may tali sa likod na sinisipa. Para bumigat. Ay, pambihira. Kaya pag uwi namin, laging kulang yung aming ubas at saka yung, malimit yung ganyan, yung lansones. Hindi ka ba pumipitas-pitas habang makarating ng bahay? Bukod yun. Hindi. Kasi baka pumipitas-pitas ka naman, nagbintang ka pa dun sa tendera. Siglit. Kakain na pala. Kaya muna, hindi na naman to scam, pero ito lang, that was the old me. Alam to ni Ara. Bumili kami sa Senyor Pedro nung manok na buo. Di ba, paborito ko Senyor Pedro. Tapos na-realize ko, bakit tong Senyor Pedro walang leeg? Napansin nyo ba? Napakamataba. Yung mga manok nila walang leeg. Hindi mo rin pwede masabihan yung neck mo. Mapapaisip kayo si Mama, tingnan mo na, yung mga ginigrill, walang leeg. Dati bumibili, pero nung time na yun, hindi ko lang kung ano nainom ko, na hinanap ko yung leeg. Tapos syempre, di ba, ginayat na, naiuwi na. Maniwala ka, bumalik pa ako doon. Sabi ko, nasaan ang leeg nito? Hindi to buong manok. Ma'am, hindi ko naman talaga nila yun. Hindi namin yung binabawasan. Ano po yan? Nakita niyo naman sa harapan niyo. Tinilad-tilad namin. Nga. Pero nasaan ang leeg? Ako hindi ko pa to kinain kasi gusto kong ibalik. Hinahanap ko yung leeg. Inaway ko talaga yun. Para sa'yo. Paano nga nila maitutusok yung kung naandoon yung leeg? Talaga palang talaga nila. Buti hindi sinabi. Mami ko nga walang leeg eh. Ay, payat ako nun. May neck bone pa ako nun. Neck bone ba yun? Chest bone? Collarbone. Collarbone. Paano ko maniniwala na may neck ka? May collarbone pa ako nun. So sabi ko, nasaan ang leeg? Kinain yun. Sabi ni Ara, tama na po Ito, nabanggit na namin to dati. Sabi ko nga nun dati sa kwento ko, pag ikaw vulnerable at hindi ka buo sa sarili mo, pwedeng mangyari sa ito. Hindi mo to maiiwasan kasi nga it should happen. Kasi marami kang matututunan. Pero doon sa mga naghahanap ng jowa na afam online, mag-iingat kayo ha. Dahil ako nagtatrabaho sa airport, madaling araw ako, walang masyadong ginagawa. So, hanap ng jowa, afam. Tapos, so may nakilala ako. Kasi gusto ko talaga yung sa lalaki, tipong medyo mas maedad sa akin, tapos kulot. Yung tipong mapang pocketbook style na Tapos may salamin. Tapos, siya, parang single dad. Kasi nga, addict daw ang asawa niya. So, taga New York siya. And then, iniwan siya ng asawa niya kasi nga, nangengi na ba? Addict. So, iniwan na. Ang pangalan ng anak niya si Stella. And then, ang pangalan ni tata, yung siya, Adam. So, siya ay inyinyero. Okay? Ang ganda ng profile. Oo. Tapos si Stella, gusto-gusto pa naman yung anak yun na pangalan na magiging anak ko sana nung time na yun. Wow, Stella, nice. Di ba? Talagang nilatag sa'yo yung gusto mong marinig at makita. Oo, gwapo siya. Tapos talagang gwapo. Anyway. So, naging constant na magkausap na, getting to know each other na, kwentuhan na ng buhay-buhay, ng ganyan-ganyan. So, after 1 month, ito na, papasok na ang kwento. Si Adam ay nadestino sa Nigeria. Yeah, Nigeria. So, dahil merong project ang Amerika doon, sa gobyerno ng Nigeria, pinadala siya. So, everyday yan, mag-uusap kami na, kasi wala pa nun, hindi pa bihasa masyado ng mga video call eh. Puro lang Yahoo Messenger eh. Di eto na,
ang nangyari, nung time na yon na nadestino siya, anya, mga ilang araw lang, nasa hotel siya nakatira kasama ng anak niya, sabi niya sa akin, hinostage sila kasi yung kanilang hotel ay pinaligiran ng mga rebel group na against sa gobyerno. Kumbaga, ang purpose ng mga rebelde na ito is ayaw nila yung mga government project kasi nga inaagawan niya ng hanap buhay yung mga lokal anya. So, ayun, ayun na tayo. So, ang system nito, siya anya ay nabaril sa paa, na kailangan siyang i-amputate, tapos na-hospital siya. So, yung bata, naiwan sa manager ng hotel na siyang nag-aalaga. So, parang, awawa naman, ang mag-ama ko, yung gano'n na yun, parang ang mag-ama ko, ang pota. ang feeling, gaga. O, siyempre, concern ka, no? O, eto na. Love, can I have a favor, please? Can I request a favor? Yes, tell me. Can you please send ano? Ganun ka talaga magsalita. Oh, yes, tell me. Kailangan ko anya ng pera para ano ibigay doon sa manager kasi yung continuously nga naman yung billing ng kanilang ano hotel. Oo. Tapos kailangan rin niya ng pera para doon sa ano sa mga medications. Buti na lang ako na yon nung time na yon. Parang gising na ako na na parang hello. Pagdating sa pera punyeta ka kahit guwapo ka pa. Hello. Tablado ka. So, ibig sabihin, hindi ko siya pinadalhan. As in, totally, ba't ako hihingan? Hindi mo man ako, jowa-jowa nga lang eh. So, parang natauhan. Although, I did my due diligence din naman. Talagang nag-check na ako. Pati nakarating na ako sa tatawagan ko embassy sa Abu Dhabi para sabi ko, meron kayong citizen doon na na-stuck sa Nigeria. Walang umintindi sa akin hanggang voicemail lang ako ng embassy. So, eto na. Parang kung wala na akong magagawa, embassy mo, walang pakialam sa'yo, ako pa ba? Kailan lang tayo nagkakilala. So, kasi somehow, yung may pinagtanungan ako, nabinigyan niya ako ng hint, baka love scam yan. Tingnan mo rin, baka yan sindikato. So, yun na. Nagsimula na ako mag-check. Ang hinayupak na mukha ni Adam, nagkalat doon sa isang site na yun pala talagang totoo na, ayun na. Isa na akong miyembro na sana ng mga na-scam. So, buti na lang, hindi natuloy talaga yun. As in, pero doon sa mga kasulukuyan ngayon, naghahanap ng jowa na afam, abay mag-iingat kayo. Pag may involved na pera, tigilan nyo na. Magduda na talaga kayo. At saka yung mainam pa rin talaga face-to-face. Buti nga sa inyo may video call na talaga. So makikita mo na. Ni-refer lang actually ng friend from US. Kasi siya yung kinukulit. Sabi niya, ay married na ako. But I have friends. Sabi niya gano'n, single. Yung friend ko, sinend niya yung picture ko. Tapos, hindi lang ako yung sinendan niya. Actually, tatlo kami. Meron din siyang friend from Bacolod. Tsaka may pamangkin din siya. Tapos, nung gisinend niya yung tatlo, sabi niya sa akin, congratulations, ikaw ang napili. Congratulations. Ganda. Congratulations pa. So, sabi niya, ako daw yung nagustuhan. Tapos sabi niya, mag-install daw ako ng Hangouts na na app. Doon kami magko-communicate. Tapos email din. So at first, yun. So nagpakilala siya na sundalo siya na naka-assign sa Afghanistan na magre-retired na. So, syempre, inintroduce niya sarili niya. Sabi niya, na siya, byudo, namatay yung asawa niya dahil sa cancer. Meron siyang 2 anak, pero buhay pa yung mother niya. Parang siya din nagpo-provide sa mother niya. Nag-send siya ng picture ng mother niya at saka ng 2 anak niya. So, okay, chat-chat, ganyan. Tapos nag-install ako ng Hangouts. Pero never kami nag-video call. Tapos everyday, yun nga, tapos nag-i-email din siya. Ang ng mga email niya, ang haba, may in-love ka talaga. As in, may mga plano siya sa buhay na sabi niya, tanatanong niya kung saan kung gusto mag-settle after niya mag-retire. Pupuntahan niya ako sa Singapore. Tapos punta kami sa Pilipinas. Ipagpapaalam niya ako sa parents ko. Tapos ako, up to me daw kung saan kung ma-settle. Kung willing naman daw siya, settle kami sa Singapore or pumunta ng US para makakilala din yung mga anak niya. Umabot kami ng 1 month. Yun. Alos everyday, magme-message sa Hangouts, ganyan. Magkakaanuhan na. Update. At so yun, magaling siya sa email kasi scripted na pala yun. Parang wala pang chat GPT no?
Hindi po mahuhulog ka na. Tapos, hindi ko, ay, wow, may plano sa buhay. Meron kasama ako sa plano. Di ba? Yung dati kasi kasama sa plano eh. Ito, yun na yung gusto niya. Tapos, ako pa yung pinapipili niya na may option ako na mag-stay. It's either sa Pilipinas, kung saan mag-settle down. Basta together kami, ganyan. Basta matapos niya lang yung kanyang, doon, mission sa Afghanistan. Na, Duty. yun. So, parang, okay, mukhang okay to sabi ko gano'n. And then, after a month, ayun na, nag-start na yung, kasi nga daw nandun siya sa duty, yung dalawang anak niya sa school, kailangan magbayad. So, kasi hindi siya makaka-withdraw, hindi siya makalabas doon sa kanilang kampo. If ever daw, pwede ko ba daw bayaran po na? Kasi may field trip. So sabi ko, ay, teka lang, parang iba na to, bakit may cash na involved na? Tapos, sabi ko, okay, parang, although na ako, sabi ko, kanino magta-transfer? Ganyan. So sabi niya, ito may name. Sabi ko, di ba school, yan, field trip, ba't hindi sa school? Kung if ever, dapat sa school, hindi yung Sabi, hindi, yun yung teacher. Kasi mas mabilis kung doon sa teacher ka magta-transfer. So, ako, kasi nga, alam ko naman na, parang teka lang, may money involved na. Hindi na pwede to. Although nahuhulog na ako sa'yo, pero pag may usapang pera, teka lang. Ayun. Hindi na ako nagsabi sa kanya, wala na ako sinabi. Nag-deactivate na lang ako ng Hangouts. Hanggang sa hindi na niya ako makontak, tapos binila ko na rin siya sa email. Kasi nga, alam ko na scam na yun. Kasi basta may money involved, parang, hindi na ako makikipag-anuhan doon. Kaya tayo nadadali, iniisip kasi natin na hindi mangyayari sa atin to. Yung napapanood natin, hindi mangyayari sa akin to, hindi to totoo, hindi ganito siguro to. Yung kakaganyan natin na in denial, hindi mo alam, ikaw na talaga yan. Bakit naman hindi mangyayari sa'yo? Hello, sino ka? Para iniisip mo kasi, may emotion ka na kasing involved eh. Oo, na hindi, diyan papasok yung akala mo na ikaw yung una. Yung mga nadadali ng sa love na yan, hindi lang sa love scam yan eh. Yung emotionally pinararamdam sa'yo na ikaw ang pipiliin over dun sa original. Dahil may pinapakita sa iyo, sinisiraan niya yung misis niya, pinaririnig sa iyo na gano'n ganito, hindi mo alam, ginagamit ka rin lang niya. Puro mga pansariling kapakanan. Wait. Di ba, nasaan ka? Scam tayo Di ba sabi ko nga sa'yo, segue tayo? Ang scam, hindi lang yung Oo. Totoo naman Lahat naman ng nagiging kabit, hindi naman yung talagang di ba, ganito, di ba? Nung nililigawan ka, ang alam binata siya. Nung alam na nahuhulog ka na, yung tipong hindi ka na tatalikod at alam mong mahal na mahal ka na, tsaka niya sasabihin, nga pala may misis ako. Pero hindi na kami okay. Lagi ganyan ang lengguwahe, hindi na kami okay. Nagsasama na lang kami para sa mga bata. O hindi ba scam yan? Anything na unwillingly na inimpose sa'yo, dahil nga mahal mo na, wala ka ng choice. Di ba scam yun na niloloko ka? Kaya lang, dahil ikaw emotional lang naman, ikaw lang na may isang babaeng nagmahal, ay pumapayag ka na. Nagiging ka na, biktima, willing victim ka na. Actually, yun talaga topic dito. Diba? Siguro parang yung ganyang situation, nagiging scam yan. Kasi baka from the start, may balak ang na. Ang purpose nung kung sino man yung mangsa-scam, babae man o lalaki, meron na talagang naisip na ito lang yung point niya. Yes. Wala point na makipagrelasyon dito. Oo, yung after siya sa makukuha ko sa'yo. After certain amount of time, pwede na akong mag-exit at sasabihin kong nasasakal na ako sa kanya. Parang toxic na siya eh. Tapos meron pa siya sabing meron akong pinagdadaan ng depression na parang hinahanap ko sarili ko. Or pwedeng sasabihin niya na parang hindi pala to ang gusto ko. Meron akong in search of my identity na parang ganun. Pero ang dami nang nakuha sa iyo. Emosyon, pera, 'di ba? Oras mo. So 'di ba parang sabihin mo hindi, scam na rin 'yun. Yung totally walang plano sa iyo, pero dahil alam niya na may makukuha may magbe-benefit sa kanya, itinuloy niya. Pero wala siyang balak. Pero yung kawawang biktima na from the very start nasa sa isip niya, eto na to. Ibubuhos ko na rito lahat. Yung pala, meron siyang escape plan. At hindi ka kasama sa plan. Hindi na masaklap.
Yun. So, it's a scam. Diba? Kasi ang Yun. purpose ko lang, maging masaya ako sa sarili ko. Yes. Kaya nga, di ba? Walang problema sa maging mag-isa ka as long as kaya mong pasayahin ang sarili mo. Kesa yung may kasama ka, pero hindi ka naman masaya, tinatarantado ka pa. Yeah. Tapos, monetary, dinidrain ka pa. So, yun lang yun. Anything na hindi na kayo magkasabay, partner, hindi na kayo pareho ng gusto, sa gastusan, ikaw na lang ang lagi na gumagastos, parang hindi na love yan. Iniisip mo na lang na love pa yan. Wherein, in reality, delulu ka na. Napaka-Gen Z Alpha. Wow! Wow! Sabi ko nga, yung sa kaibigan ko, isang beses kausap ko, hindi ko na yan matatawag na pag-ibig kapag ikaw na lang ang nagwo-workout. One way Oo. Ikaw na lang ang gumagawa ng paraan para manatili yung kayong dalawa. Kasi obviously, kinakawawa ka na niya eh. Nababastos ka na eh. Hindi na ikaw yan. At aminado ka naman na hindi na ikaw yan. So, pili ka na. Magising ka na. Yun, no? Yun naman talaga ang scam in any in any situation, In any anything na form, hindi o in any form na hindi mo gusto at naisahan ka or nadaya ka, I can consider it as a scam. Walang Actually, yung sa ng ibang party. Oo. Teka, di ba scam din yun yung halimbawa nag-anak ng anak ng marami para pagtrabahuhin ng mga anak eventually? It's a scam. Di ba? Yung gagawa kayo ng gagawa ng mga bata para pagtrabahuhin. Sa palagay nyo, hindi yun scam? Kasi bubuhayin nyo para ipagtrabaho ninyo para paglaki nila, sila bubuhay sa inyo? Oo. Unfortunately. Kakitaan yung anak. Oo. May mga litanya ang ibang magulang na, alam mo yun, yung mga napapanood natin sa mga yung mga unfortunately talaga. Marami ang anak, 15. Dahil umaasa siya na paglaki niya, pagka ng mga butot balat niyan, magtatrabaho na agad. Kasi mamamindset talaga yung bata, kahit sinong bata na lumaki sa karukhaan at saka sa karalitaan, mapipilitan talagang magtrabaho. So, it's a scam. Kasi they are snatching yung youthfulness mo, yung kabataan mo, ninakaw na sa'yo. Hindi na ibigay yung karapat-dapat na karapatan mo bilang tao, bilang bata. Kasi, na-mindset ka na kailangan maghanap buhay kasi kailangan ng magulang mo, kailangan ng mga kapatid mo. Yun. And even yung mga OFW, nai-scam din kami, ha? Yung blackmail, oo, na parang, pag sinusumpatan ka na bakit hindi ka natulong sa ganito, hindi ka natulong sa ganyan, mostly ng mga Filipino na OFW, ganun ang nagiging sitwasyon. Sa huli, walang natitira sa kanila. Pagtanda nila, pagbalik ng Pilipinas, sila pala yung kawawa kasi walang naipon, kakapadala. So, it's a scam. Diba? Grace nga, it's a form of scam. May papadala na ako isang t-shirt tsaka isang chocolate. Pag ang dami pala. Ilang kilo na. Scam yung ganun. O teka, ito doon na natin. Sa palagay, hindi tayo nai-scam sa Pilipinas? Oo naman, lagi. Oy, teka lang, hindi natin nabanggit yung mga nag-surface ngayon na na mga scam na bago, yung mga sa restaurant. Di ba natatandaan nyo? Yung mga yung kunyari kakain, marami sila. Kakain sila. Tapos bigla magrereklamo. Hindi, tapos magrereklamo sila. Rereklamo nila. Kagalit na sila. Tapos hindi na magbabayad. Nireklamo lang nila. Yung mga ganon. Di ba? Lumalabas yung mga magandang style yun, ha? Di ba? Kaya nga parang nagreklamo na yung isa. Pinublish niya. Kasi nga, may nangyayari na talaga. Kawawa yung mga businesses. Meron mga ganon. Meron ding iba, di ba? Yung mga vlogger na yeah. Oo, tapos kumukuha ng gusto nila. O sige, kailangan namin ng libreng pagkain. I-vlog namin to. So parang libreng marketing mo. Pero whereas, parang ang gusto mo lang, kumuha lang ng libreng pagkain. Sige, ipapublish mo. Pero sa kanila, parang hindi naman nila hinahanap na sige, ilabas mo kami sa marketing, ganyan. Parang naging scam yun eh. Lagi muna nating i-check na maigi or mag-double check nga tayo sa mga na-encounter natin ng mga, dito? Na mga ganyan. Kung meron man nag-aalok sa atin, meron mang... hindi na talaga kayo mag-expect. Yun lang naman. Kasi nga, minsan talaga, magagaling yung mga yan eh. Alam na nila yung mga kung paano kanila mapapaniwala. So, mag-ingat na lang din. Ganoon naman talaga. Hindi naman natin nga maiwasan na. Nangyari na rin naman sa ating lahat. So, mag-ingat na lang.
Just stay protected. We have to... Condom yun. Kondo. Sabay na sabay pa. Kailangan, mag-stop, think, and protect yourself. When stop thinking. Think and protect. Stop. Kasi kapag, di ba, parang mag-isip ka muna. Don't give na, wag mo bigay ng mga information. At kapag may mga money involved na, ay mag-isip ka na, parang hindi na, hindi na tama. Huwag ka din sa mga sales talk or something na instant. Yung parang mga too good to be true. Huwag ka maniwala sa mga ganun. Walang mga simpleng bagay na na kikita ka agad, dodoble ka agad yung mo. Hindi naman talaga siya realistic na in an instant, mag-earn ka ng ganung amount talaga. Walang, at sa panahon ngayon, wala din mga libre na ngayon. Kaya huwag kang magpapadala sa mga libre at nanalo ka, na wala ka namang pinipila pa ng information. Oo. Paano ka nanalo? Kasi maraming ganyan eh. Kahit yun sa mga bangko din, di ba, natawag sila. Pero wala ka namang bank account doon sa bangkong yun. Paano nila na, ang dami kasi sa mga online nga. So, yun. Ako, as much as possible, kapag hindi naka-register yung number sa akin, hindi ko sinasagot. Kahit na minsan sa buhay. Sorry. At least urgent talaga or customer mo or client mo. Mag-email naman sila eh. Oo. So, kasi nga, marami nga yung ganyan na parang pagsagot mo, kasi sasabihin talaga nila kagad sa'yo yung name mo. So, parang mapapayes ka agad. Alam na nila Gawin din name eh, yung sa phone call. Kaya wag daw kagad ng yes or kasi magagamit nila yun against you. Or lalo na sa mga bank account. So, yun. Kasi yung mga scammer, syempre, parang minsan, they ask for your help, parang ganoon, and para i-verify yung mga information. Wag ka magbibigay ka ng information mo sa mga natawag sa'yo. And then yun, think kung talagang ask yourself kung parang yung message ba na to is totoo. Kasi minsan, di ba sa mga email, parang totoo din yung na, pero iba yung site na pag kinilik mo, hindi talaga siya. So, try to be vigilant at saka yun na wag basta-basta mag-click ng mga sinesend sa'yo. Kahit sa company, di ba, pag mga lagi ko nire-report din talaga sa IT namin na parang legit ba to? Bago ko i-click yung money. Kasi mas siya, exposed sa mga dahil may information ng mga company, makukuha nila kagad. Malware, yeah. Saka isa pa din pala lang, yung halimbawa pagkausap mo, wag mo rin daw palang talagang tititigan sa mata. Kasi minsan nga, hindi mo masasabi na dadala ka talaga. So, makipag-usap ka, pero... May issue pa naman ako sa'yo, hindi tumitingin sa mata. Di ba? May issue ako din yung parang ganyan-ganyan. Di ba? So, yun lang, mag-ingat lang, di ba? Para lang aware ang lahat. Huwag ka paano kung dulay? Mas matakot ka kasi doble tingin sa'yo. Yes. Yun. And the last, yun protect yourself. Act quickly kapag alam mo na. Protect quickly. Diba naman iniisip nyo? I-report mo police kagad kapag something Talaga yung nagsabi niya na, weekly talaga. Ramdam mo naman pag something wrong na, ewan ko ba? Ramdam talaga yung quick eh. For us to outwit the scammers, kasi tama nga yun, kasi if it's too good to be true, tapos if it's instant money, if they're promising instant money, so magtaka ka na talaga. Tsaka yung sa akin, naging lesson ko talaga yan na do not make any decision at the moment. Yung lalo na yung mabilisan, yung parang okay, pag-isip ka muna kung if that's something is na kailangan mong bumili or magbayad, na kailangan mo na gano'n, isipin mo muna, don't make decision agad. And minsan kasi yung behavior kasi ng scammers, usually parang gusto nila mabilisan. Kasi para makuha agad nila kung ano yung kailangan nila. So nagpa-pressure yan. They're pressing. Caught off guard. They're putting pressure on you para mas mabilis mo. Para ikaw, kabahan ka, mas mabilis mong ibigay yung information na kailangan nila. Yes. Oo. So maraming ganyan. And again, do not share any personal or financial information.
regardless kung ano yan, kung sa email man yan, lalo na. Kasi ang daming ang phishing email ngayon na talagang kinukuha lang yung information na kailangan nila sa iyo. Tingnan mo muna yung email na pinanggalingan yan. Kasi pag Ah. click mo yung Legit ba email, ano? o sabihin na natin nakalagay dyan, BDO Customer Service ang pangalan, pero pag tinignan mo yung email address, iba. Pero meron ding mga smart scammers na ang ginagawa nila, kunyari, BDO, kunyari, Banco de Oro, pero papalitan na lang yung isang letter dyan na hindi mo mahahalata. They're just Same. really smart. So, parang hindi mo siya mapapansin. Mm. So, kung it is something na hindi naman related sa'yo, don't click anything. Just delete it. Or kung meron man na parang concern mo, feeling mo baka may concern ka nga kasi may transaction ko nga ginawa, just call the bank or pumunta ka mismo sa banko na. Minsan may mga scam kasi minsan sa marketplace din. Dito sobrang dami. Yung sa marketplace na minsan, kunyari, meron kang ibibenta mo sa marketplace. Biglang tatanungin ka ng ganito, ganyan. Biglang sasabihin, nagsiship ka ba sa ganito? Ipapaship ko na lang, magsisend na ako ng pera sa iyo ngayon. Tapos ang gagawin sa iyo, nagaganyan kami. Ang gagawin sa iyo, sige, pero kailangan, kasi merong insurance eh. Okay lang ba? Mag-deposit ako sa iyo ng ganitong amount, sobra to. Pero ibalik mo na lang sa akin yung amount na ganito. Pero whereas, wala ka talaga kasi meron silang talagang template ng transaction na katibayan na nag-transfer sila sa'yo, pero wala talaga. So you have to be smart na kapag may mga ganyan talaga na talagang hindi mo maiiwasan, talagang kailangan mo mag-send, check mo din yung account mo kung talagang wala or kung talagang hindi naman kailangan, stop the transaction. Kasi talagang yung mga ganyan magagaling. Mag-iisip ka, bakit umaabot sa ganyan? Ang layo-layo mo, kailangan ko pang i-ship. Diyan ba wala kang pwedeng mabilan na ganito? I remember one story nga na sinabi ni Jan, yung kasamahan niya before, dito na sa New Zealand. Dati niyang kasamahan na nag-resign din sa scamming, parang ni siya, parang scam farm dito sa New Zealand. Oo, marami talaga sila, oo. It's happening sa atin lang, di ba? Di ba yung sabi ko, yung kinukwento ko kagabi na pinanood naming movie, yung scam farm sa atin, sobrang dami. Yung mga pogo na ganyan, minsan hindi naman talaga pogo. Minsan, talaga, yung mga scam farm talaga na nandyan sa atin. Ang dami. Kaya, parang hindi nakaka-proud na yung katulad yung movie na pinanood namin kagabi na Philippines agad yung nandoon na alam nila, na pinuntahan nila ang location nila Philippines kasi may scam farm sa Philippines. Hindi siya nakaka-proud kasi parang iisipin mo, ay marami talaga dito sa Pilipinas. Which is totoo kasi 'di ba yung mga ang dami na talagang pogo sa atin, hindi naman talaga pogo. Hindi naman talaga lahat license. Pogi lang. Hindi nga rin pogi, buti kung pogi, no? Hindi naman din. So yun lang. So sa akin lang, be wary, be vigilant at saka parang anything that will compromise your security and your personal information, isip-isip muna. Kasi para ingat din tayo. Ano na to? Tip. Wag na wag kayong, alimbawa, may style yan dito, naranasan namin. Tumatawag kung alam nilang tulog ka pa. Yung biglang tatawag, nalimpungatan kasi sasagot ka, bibigay mo PIN number, OTP. Pag kayo bagong gising at naka-receive kayo ng call na mga hindi nyo kilala, lalo yung may mga transaction or may anything na may kinalaman sa numbers, money, or basta, gano'n. Except sa mga kaibigan nyo, kasi syempre, ang niyan, personal. Yung mga hindi nyo kakilala, huwag kayong sasagot kapag naalimpungatan kayo. Kasi, may tendency na maibigay nyo yung information nyo dahil lang kayo nagitla. Diyan kayo madadali. And second, kung wala kayong inaasahan na padala or wala kayong sinalihan na loto, please, huwag kayong mag-expect na totoong mananalo kayo. Iba yun. No? And then pangatlo, yung greediness. Diyan tayo nadadali. Dahil sa naghahangad tayo ng mas malaki, yung karampot na pinantaya natin, akala natin naka-jackpot na tayo. Sa huli, tayo pala yung na-jackpotan. And fourth, kung kayo may bibilhin, kasi sa amin dito, meron kaming option ng mga card. Bibili yung prepaid cards. Pag mga continuous transaction na hindi kayo masyadong tiwala sa company na yun ang gamitin ninyo. Para wala silang access doon sa pinaglalagyan ng salary account. Kasi pag salary account, tapos ka na eh. Unlike yung prepaid, may maglalagay, halimbawa, may inaasahan akong delivery. 100 pesos lang yun. Lalagyan ko lang ng 100 pesos. At least safe yung ko. Na ito lang yung inaasa. Or bibili kayo ng ticket online na hindi nyo kilala, lalo yung mga ganyan na mga ticket. Ano nyo sila doon sa prepaid na lang. Huwag yung talagang salary account nyo. Talagang doon kayo madadali.
So yun, again, do your due diligence at lagi tayong mag-iingat dahil nasa paligid lang natin sila. Minsan nga, kaibigan mo pa kamusta? Pautang pala. Tapos hindi ka pala mababayaran. Yan, number 1 scam. At yan ang magiging topic natin sa mga next episode. O, di ba? Pasok? So, yun lang. Again, thank you for staying with us. At sa mga nakasama namin sa live kanina, yung mga nag-comment, nag-engage, thank you so much. We will do again next time. Yeah. And to all of us na andito sa sa podcast namin, mag-iingat po tayo. Lagi po tayong mag-iingat. And bless us all. At lahat ng ito ay ibinabalik namin lahat ng kapurihan sa ating Panginoon na may kapal. Salamat for parang nakarating na kami sa ganitong kalayo. 37 episodes na kami. So thank you so much sa mga nagsubaybay at nagsusuporta sa amin. Thank you and good night. We will see you again next time. Bye! Stay protected. I'm gonna turn it up and then I'm gonna take it down. Habol ka pa talaga. I'm gonna take it